akong Pilipino nga ex, niabot na gyud ang panahon. Story time. Katong nagpuyo pa ko sa Davao, ang akong ex, nagbalhin siya sa Davao. Dili siya gikan sa Davao, dili pud siya Bisaya. Makasabot siya Bisaya, makaistorya siya Bisaya, pero dili siya Bisaya. Dili pud ko magsulti kung asa siya gikan out of respect sa mga tao na nakaila sa iya. For the sake of the story and everyone involved, mag-change ko sa iyang pangalan. Ang pangalan nga akong igamit sa story, dili na iyang tinuod nga pangalan. For the sake of the story, we're gonna call him Johnny. We're gonna call him Johnny, okay? Just go with it. So, pagbalhin ni Johnny sa Davao, nagsugod siya trabaho sa among balay para naa siya'y trabaho. Iyang ginabuhat mostly landscaping, magputol sa sagbot, mga ingana god. Sa pinaka-first nga adlaw nga nagtrabaho siya sa among balay, na ako sa sulod sa akong kwarto, ug sa kalit, nakadugog tawo nga nagkanta. Nagduol ko sa bintana namo sa sulod sa akong kwarto. O dito ko nasayod nga samtang ginaputol niyang sagbot sa gawas sa akong kwarto, nagkanta siya. Na ako sa sulod sa akong kwarto, nag-ana-ana lang ko, oh my God. Pag first na mag-meet, wala ko nakagusto sa iya. Dili pud ko gwapuhan sa iya. So, mao lang. Friends lang, acquaintances lang. Friendly lang me, polite ko sa iya. Nakainom mo atong story time nga akong gi-share sa katong lalaki nga wala nag-attend sa akong birthday party. At that time, nakaila ko kay Johnny or naka-first meet ko kay Johnny, naka-crush pa ko atong lalaki nga wala nag-attend sa akong birthday party. Unya nayo sa ka-time kami sa katong lalaki, nagtapad migling ko nag-istorya. Og si Johnny, nag-pass by siya pero nag-stop siya in front sa amo og nagana siya. Nagana siya. Ang butong sa to yung gibuhat. Unsang noise? Iyang gibuhat sa nagana siya. Nakuratan ko. Nagtanalang ko. Ambot unsa to. So, tungod ana og tungod pod kay nagkanta siya sa gawas akong bintana. Medyo, murag, ang akong pagtanaw siya, murag, medyo weird siya. So, after wala na tong birthday party nga lalaki, dili ko makahinumdom sa timeline. Ambot kong pila ka months or basin 1 year later, dili ko makahinumdom. Pero after that, nagsugod si Johnny magduol-duol sa ako, mag-istorya sa ako. Ay mga times after sa church service or bisag unsang ginabuhat namo dito sa simbahan, kung maglingkod ko sa lugar, si Johnny magdala siya sa iyang lingkuranan dito tapad sa ako, maglingkod siya para makaistorya siya sa ako. Okay, keep that in mind because it's important later sa story. Siyempre, kitang mga babae, makasayo ta dayon kung nailalaking nga nakagusto sa ato. Whether it be sa ilang mga actions or sa atong intuition, kitang mga babae, lahi atong intuition kaysa mga lalaki. Masaya ta dayon kung nakagusto sila sa ato. So, klaro kayo sa ako nga nakagusto si Johnny sa ako. Pero imbis magsulti lang siya ana sa ako, nga nakagusto siya sa ako, ang iyang ginabuhat kung maglingkod siya sa akong tapad, mag-istorya siya sa ako, sige lang siya maghiskot about sa usa ka babae sa simbahan, lahi nga babae sa simbahan. Kaya ang mga tao, sige sila magbinuang sa iya about sa katong babae nga dapat mag-together sila. Ang mga church member nga nagabinuang sa iya sa una about sa katong babae is because they were making the girl the butt of the joke. O wala ko nag-agree ana, pero that's what happened. So mo to iyang ginabuhat sa ako kay daghan kay magbinuang sa iya about sa katong babae. Kung maglingkod siya sa akong tapad, magsulti siya, ay, nakagusto ko sa iya. Pero sige lang siya gusto mag-uban sa ako. Sige lang siya gusto maglingkod uban sa ako. Gusto siya mag-istorya sa akong dugay kaayo. Kung magtrabaho siya sa among balay, gusto siya makakita sa ako. Gusto siya maka-istorya sa ako. Now, si Johnny, dili siya ingon nga gwapo. And yes, it's important to the story nga magsulti ko ana. So, tungod kay sige siya maghatag og attention sa ako. Sige siya magpakita nga nakagusto siya sa ako. Maningkamot siya maayo mag-istorya sa ako. Slowly but surely, nakakatch ko feelings. Pero akong mama o akong yaya, wala sila nalipay tungod ana. Silang duha nag-voice out sa ako separately nga dili siya bagay para sa ako. That basically, I can do better. Ang problema, insecure ko kaayo katong batanon pa ko. Now, daghan kay mga reasons nga insecure ko kaayo sa una. Dili ko makahiskot ana tanan karon. You just have to read it in my book someday. Pero insecure ko kaayo. Ang usa ka rason nga insecure ko kaayo kay grabe ko ginabully sa una about sa akong appearance, sa akong weight, sa una sa Pilipinas. Pero napod uban nga mga reasons nga when combined, nahimo kong insecure kaayo katong batanon pa ko. Because of that, nag-believe ko sa akong utok nga dili kayo ko gwapa. Kung nailalaki maghatag og attention sa ako, dapat, murag mag-appreciate lang ko kay
Basta, dili na karon, nasayod ko gwapa ko. Naghealing daw siya. Isud kayo na para sa akong mama o sa akong yaya. I'm sure para sa uban pod around me, ang mga tao nga nag-care sa ako, lisod na para sa ila at the time because kung magpakita ko picture sa inyo kay Johnny, syempre dili ko magbuhat ana. Pero kung makakita mo picture sa iya, especially at the time, besides sa ako, mag-feel po mo na dili mi bagay. Again, it's important to the story nga maghiskot ko ana. So si Johnny, over time, mas sweet siya sa ako, mas sweet, iyang pag-istorya sa ako, magsulti siya, gwapa ko kaayo, blah, 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 blah. Ug napod mga times kung mag-abot ko sa simbahan, mag-comment siya sa akong sanina, nagsulti siya, o kana akong favorite nga outfit nimo. Ang akong usa ka best friend si Christian sa Pilipinas, sa Davao. Friends gyapon mi karon. Usahay si Johnny, maselo siya kung mag-uban ko sa akong friend si Christian. Pero friends lang mi ni Christian. Pero si Johnny, usahay maselo siya sa iya. So si Johnny, nasayod siya nga, nakoy dako kay nga crush kay Piolo. Yes, kato akong crush sa una sa Pilipinas. Di man na akong fault, okay? Naidako kay nga billboard sa una sa gawa sa SM. Gwapo si Piolo! So akong isa ka best friend si Christian, nagregalo siya mga ducks sa ako sa akong birthday. I think 6 ka buok ka mga ducks. Yes, tinuod nga, living ducks. Ang akong favorite nga duck, gipangalan nako Piolo. Shortly after that, si Johnny nagregalo siya og notebook sa ako na puro lang si Piolo ang nasa cover. Lahi-lahi nga mga picture ni Piolo cover diha sa notebook. Kato jud akong first nga regalo gikan kay Johnny. And then boom, nigawas ang balita nga nanguwag akong papa, daghan kay siya mga kabit, dili namin pwede magstay sa Pilipinas. After naka-find out akong mama ana, nag-adto mi sa Bacolod, dito mi nagstay uban sa igsoon sa akong mama for mga I think 2 weeks siguro, 2 weeks, yeah. Nagstay mi dito uban sa iyang sister para maka-process siya sa news, makahimo siya kanang maayo jud nga decision para sa iyang mga anak. Pagka-find out ni Johnny nga maghawa na mig Pilipinas, dito siya nagsugod og email sa ako og kanang mga love letter emails. Grabe siya nagprofess iyang love sa ako sa mga emails. Nagsugod mig email back and forth, daghan kay may mga emails. Og sa iyang mga emails sa ako, daghan kay mga times nagsulti siya I love you sa ako. Pagbalik na mo sa Davao, dito siya nangayo sa akong mama in person kung pwede siya mag-date sa ako. Dugay sila nag-istorya sa gawa sa among balay, kay gusto jud ako mama masayod siya nga, don't hurt my daughter. Less than 30 days lang ang bilin nga time namo sa Pilipinas. So at that time, naningkamot jud mi mag-spend time together, mag-anhi siya sa among balay, og for pila ka hours a day, maglingkod mi together o mag-istorya mi. Ug tungod kay anak ko sa pastor, syempre, kinahanglan mig chaperon sa una. So tungod ana, sa Piolo nga notebook, magsulat-sulat mig mga notes back and forth para murag private ang among conversation. So daghan kay mga love notes sa sulod sa katong Piolo nga notebook. Nayo sa ka-time, ambot kong sa email, in person, dili ko makainomdom. Nagsulti siya sa ako, dili ka kinahanglan og makeup, gwapa gyapon ka kung wala kay makeup. Sa usa ka adlaw nga nag-istorya mi didto sa akong balay, sa kalit, nagtanaw siya sa ako samtang nag-istorya ko sa iya. Og sa kalit, kay wala ko nag-makeup sa katong adlaw or wala ko eyeshadow ambot. Sa kalit, nagsulti siya sa ako, murag mas ganahan ko kung na kay eyeshadow. Siyempre, tungod kay insecure ko, in teenager ko, tapos kisultian pag yun ko anigikan sa akong boyfriend, sakit kayo para sa ako. Dili pud na ang last time nga naka-experience ko anak gikan sa mga lalaki, naka-experience pud ko anak diri sa States, akong mga exes diri sa States. O karon nga mas tiguang ko, naka-understand ko, kaning mga pangit nga lalaki nga grabe kadaghan ilang insecurities, makadungog sila gikan sa uban nga they're out of your league, mas gwapa ka, they can do better. Makadungog sila ana, nasayod sila na tinuod na. So what they do is, they knock you down. They try to knock you down to their level. Manginsulto sila sa imo para feeling nila gwapo sila or para feeling nila nga that's all you deserve. Maong raso nag-share ko ganina na dili siya gwapo. Because like I said in one of my videos before, when you insult somebody's looks, it's fair game after that. So in the days leading up nga maghawa namin sa Pilipinas, magsuroy-suroy si Johnny uban sa ako sa mall. Pero syempre na may mga kauban, mag-uban po si Christian ang akong friend sa amo. And then one day, out of nowhere, na siya gibuhat, nga hangtod karon, wala ko nasayod nga nung nagbuhat siya ni. Dili ko magsulti sa story kung kinsaning tao, pero naay nag-share uban sa ako nga si Johnny, nagbakak siya about sa ako.
Nagsulti siya nga wala siya nakagusto sa ako, nga ako ang nakagusto sa iya ug ako ang nagagukod sa iya. Grabe ko na heartbroken. Naglingkod ko dito sa sulod sa akong kwarto. Wala nang akong mga butang, gipang baligya na. Hapit na empty ang among kwarto dito sa among balay. Kay syempre, hapit na may maghawag Davao. Naglingkod ko dito, naghilak ko, nagbasa ko sa among mga notes dito sa notebook, katong piyulong nga notebook. Og nagtan-aw ko sa among mga emails og dili jud ko makatuo nga nagsulti ning lalaki ani. Kay grabe siya nagbanat og I love you sa mga emails, grabe gyud siya nag-lead on sa ako. Kini sa nakalimot ko aning detail sa story. After nagsugot akong mama nga pwede si Johnny mag-date sa ako, nagsulti siya sa usa ka amigo nga uyab na mi. Katong amigo niya, si Johnny nagsulti ani sa ako. Katong amigo niya nagsulti kay Johnny na nakagusto di ay siya sa ako. Never ko nasayod ani. Actually kining lalaki sa simbahan na shock ko pagkasayod nako na nakagusto siya sa ako. Never ko nasayod nakagusto siya sa ako. Nagsulti siya kay Johnny nga this whole time nakagusto siya sa ako og ang iyang gisulti kay Johnny, congrats nga nakadaog ka sa iya and please never hurt her. Siya ang magduol sa ako all the time sa simbahan. Siya ang magdala sa iyang lingkuranan tapat sa ako. Siya ang nagagukod sa ako. So, grabe ko na confused. Unya, grabe po nasuko ang akong mama. Siyempre, kaya nagsulti siya sa iya, don't hurt my daughter. Kung wala siya nakagusto sa ako, nganong nag-ask siya sa akong mama kung pwede siya mag-date sa ako. Grabe po kasakit nga nagsulti siya na naggukod ko sa iya because tungod kay anak ko sa pastor, I had to adhere to certain rules. My life was always under a microscope because I was the pastor's daughter. And so I was always gossiped about. Rumors always spread about me, not because they were true, but because I was the pastor's daughter. And so I had to be a certain way at church. I could never seem flirty. I could never seem like I wanted someone. I could never just be a regular teenage girl. So, unsa akong gibuhat? Nagkuha kog cellophane o gigisi na ako ang piolo nga notebook into 1,000 pieces. Sorry kaayo, piolo. Gigisi jud na ako maayo ang notebook. Gibutang na ako ang tanan na mga pieces sa sulod sa cellophane. And I gave it back to him. Now, this part, I'm not proud of. I am willing to admit that. Naghampak ko sa iyang naong. Siyempre, karon nga adult na ko, dili ko magbuhat ana, dili ko maghampak og mga naong. Pero, sa tinuod lang, tungod kay batanon ko at the time, grabe jud ko na heartbroken. And you have to understand, dili lang na ang usa ka rason nga heartbroken ko. Dagko kayo ang akong stress at the time. Naka-find out ko nag-cheat ang akong papa sa akong mama. Maghawa mig Pilipinas, grabe kadako ang trauma tungod ana. And syempre nasayod ko mag-divorce ang akong parents. So there were so many things that were just compounding my stress and my trauma and my heartbrokenness. Dili pud ko makatuo nga nag-break siya sa akong heart at the same time nga ang akong papa nag-break pud sa akong heart. On the day nga naghawa mi sa mong balay didto sa Davao. Ang usa ka last view nako sa katong dalan sa among balay was Johnny riding away on his bicycle. Ambot nga nung nag-ato siya dito sa among balay that day kay wala siya nag-istorya sa ako. Wala po siya nagsutig goodbye sa ako. Pero nakahinumdum jud ko, nagtuyok ko, nagtanaw ko out the window because ang sakyan na namo nag-ato this way. Siya nag-ato this way. Nagtanaw ko sa iya, nagsakay siya siyang bicycle. And that was my last view of him. Nasayod ko, gusto mo masayod ko, nag-contact siya sa ako after nag-abot ko diri sa States. But that will be in part 2. Binoang lang, yes, nag-contact siya sa ako pag-abot na mo diri sa States. After pila ka weeks, nga naami diri sa States, one day, nakadawat kog email gikan sa iya. Dili ko makainomdom sa tanan iyang gisulti sa email, pero nakainomdom ko nga nagsulti siya, ikaw ang ikaw ang first nga ikaw ang first nga babae nga naghampak sa akong naong. Pero okay lang sa ako. Unsa pa to ang gisulti nag-ana siya, okay lang sa ako nga naghampak ka sa akong naong because I forgive you and I still care about you. Goodbye, gi-ignore lang nako and never me nag-istorya again.
wala ko'y ill feeling sa iya. Kining story time, syempre, para lang ni sa akong channel. Maayo ko nga storyteller, so maghatag jud kog mga emotion sa story. Pero dugay na to kaayo. It's nothing to me now, syempre. Batanon pa ko at the time. I'm an adult now. Who cares, you know? We're not the same people we are when we're teenagers. I don't care about any of my exes now. They're all in my past. So, kining story time, para ni sa inyo. Kung nag-enjoy mo aning story time, please like and subscribe to my channel. Salamat!